Interest Servicing payment and lang, debt. ha? Yeah, oo. Nasa 21% na ngayon, di ba? Sir, sorry, baka magalit ang mga manonood. I have to ask this question. Panahon ni Duterte, madami din tayong inutang, hindi po ba? Hindi po ba yung utang na binabayaran natin ngayon, galing sa panahon na ni President Duterte? Hindi naman. Kasi, Hindi lahat. pero Accumulated. ang pinakamataas na utang nung pumasok si Cory. Noon, natatanda ko talagang Yeah. wala kaming magawa dahil napaklak ng utang. Tapos saka galing kasi tayo napababa sa- na natin yan to Kasi nasa IMF tayo, World Bank, di ba? napababa na natin yan to 39.5 as a share of GDP. Yeah. Hindi na masama yan, ha? Kasi- in fact, that's the envy of many countries. Oo. Kasi globally, pag tinignan mo yung global debt versus yung global GDP, is 95%. 95%. Kasi- Hindi naman masamang manghiram ng pera, eh. Of course. Kung ang return on investment, halimbawa, meron kayo isang project na magbibigay sa'yo ng 20% return, and manghihiram ka 3%. It makes a lot of sense. Again, it goes back to quality of spending. Correct, If the project is paying for itself, then it's not really a debt. Correct, It's a debt, but it's not a Mas bad debt. malaki pa nga utang ng US and Japan, eh. Ang US, Kasi bakit US mayaman about sila? 110, China. Japan is China. about 250. Yeah, Oh. yeah. I'm just forgetting my statistics kasi, Sek, pero if I recall correctly, sa 4 to 5 years ni BBM, yung sa dami ng inutang niya is almost the same amount sa 6 years ni President Duterte. So, I agree, mas madaming inuutang ngayon. Pero, ang laki pa din ng inutang ng Duterte admin, definitely compared to Pinoy. Pero dumaan tayo sa pandemic, eh. Kaya kailangan mo mangutang, eh. Sa pandemic. And again, the quality of spending. Ang quality of spending. Nag-build si Duterte. Nag-build siya. Pero, sir, may Kasi nung marami. proud ka doon sa panahon ni Pinoy, maganda nga yung pero wala naman siyang ginawa, di ba? Oh. Walang ginawa. Pero may- Infrastructure-wise, you mean? Infrastructure. Nililinaw ko lang po sa viewers. Wala siyang ginawa sa May infrastructure. iilan, hindi madami. Yes. Palpak pa yung MRT Trino, laging di ba, sira. Well, I have to say, sir, sorry, I have to say this now, palpak din yung madami sa build. I have to say that. Oh. Yeah. Pero nung pandemic, napilitan ang administrasyon na Pandemic, mag-focus sa ayuda. To me, nung pandemic talaga, ang prioridad noon, mabuhay tayo, eh. Di ba, kasabihan, kung kayo may buhay, may pag-asa. Exigency yun, eh. Di ba? And remember, when the pandemic hit, ang BSP governor si Sec Joke Hindi na Manok. ako budget secretary. Oo, Nasa, BSP na siya. Oo. Nagpautang ang BSP sa national government. Yeah. Go, magkano I yung remember that. pinautang nyo? 540 billion Yes. pesos. That's approximately at that time, mga 100 billion dollars. Baka may magtataka nanonood, paano nagpapautang ang Bangko Sentral to the government, government din kuno si BSP? Baka lang may magtanong sa mga nakikinig. Explain them. Nasa batas naman yun. Yes, Opo. yes. Under extraordinary circumstances, we can lend money to the national government. Ako kasi, na-appreciate ko yung role ko noon, dahil dati nga akong budget secretary. So ko, walang pag-asa itong gobyerno dahil unang-una, mahina yung buwis. Sarado Walang yung ekonomiya, di ba? economic Walang buwis. Wala. Walang makolekta. Tapos, ang laki-laki naman ng expenditures natin dahil kailangan mo ng vaccine, yung mga- vaccine, yung mga ayuda, di ba? Oo. So, saan kukuha ng perang gobyerno? So, sabi ko, pahiramin na lang natin. Yeah. Ano nga na issue nun, bibigyan ba natin, may interest pa ba ito? Sabi ko, hindi na. Kamusta yung utang, sir? Balik pera na lang. Balik mo, ano lang, Nabayaran balik na. interest, bayaran nyo lang. Hindi, I mean, kamusta Nabayaran yung na. utang Bayad na Pero ba? bayad na. Bayad na. Bago bumaba si Digong, Okay. bayad na. On that note, let's go to headline number 2. Walang problema. Headline number 2, Congressman Sandro Marcos nagpasabog. Nakipag-deal daw ang kampo ni dating Pangulong Duterte ng suporta kay BBM para sa presidential election, pero naging no deal daw ito dahil hindi na ibigay ang hinihinging key government positions. Ang mga pahayag ni Congressman Sandro, patok o putok. Alam mo, si Sec hindi mahilig sa politika, pero tatanong ko ang opinion niya, patok ba yun o putok? At wala akong personal knowledge dito eh. Personal Hindi, knowledge. i-relate natin sa unity ni Pangulong Marcos. Nagka-break up sila less than 2 years with BP Sara. Anong epekto nun sa atin, sa Philippine economy? Alam mo, sana maganda kung patuloy yung walang alitan. No? Oo. Kasi nga nung, before he even was proclaimed, si Presidente, nag-prepare ako ng tinatawag na medium-term fiscal framework. Ito yung aming North Star eh. Na sana susundan namin. In fact, it was first in the country yun, yung magkano. In short, para sa publiko, targets. Target namin ba, by the end of the Yes. President's term, ang deficit will be just 3% of GDP. By the end of the President's term, 2028, ang debt, yung national debt Yes. to GDP ratio, magkano yung utang Yes. sa ekonomiya,
ay around nasa 51.1. Ganun. Yun ang part ng North Star na tinatawag Yeah. ko. In fact, na-adapt yun by joint resolution. How are you doing on that? So maganda sana dahil yung executive at saka legislative as one, di ba? Talagang unity talaga. Eh wala, somewhere along the way, Nasira. nagkawatak-watak nung nag-umpisa yung pirma ata eh. Ganun. Oo. Pero kayo, Sek, if I may ask, paano po kayo na-appoint under this administration? Tama po ba? You had an Technocrat. appointment din ni, with Alam mo, I'm PBBM. proud to say na hindi ako nag-a-apply kahit kaninang kaninang BSP presidente. governor siya at that time. So, I was appointed by Cory, ganun, kay ERAP. Hindi ako nag-a-apply. Technocrat. Technocrat. UP In professor. fact, yung kay ERAP, I was supposed to go to To Canada, right? University of Toronto noon. Yeah. Visiting I remember. professor. Yeah. So, last minute na yun eh. Sabi sa akin, you'll be the budget secretary ni ERAP. Sabi ko, teka muna, may bahay na ako sa Canada eh. So, I went to the Canadian ambassador. Doon ko na-realize na importante pala yung position ko. Sabi niya, in our country, sabi ng ambassador, if you are appointed to that position, it's your patriotic duty to serve. Public service. Nabagabag naman ako. So, balik ako kay ERAP. Insert ko Sige na na, pwede siya na. ng ambassador. Oh, ikaw, patriotic ka ba? Kasi yung Pilipinas na Barong po. Oo. Thank you to my wife, Ay, Belle, for oo the nga. Pilipinas. Oh, give sa Ang akin ganda yan. ng barong. Patok o putok? Definitely putok dahil po because this is non-political but it makes no sense. Ang sinasabi po ni Sandro Marcos ay sila yung lumapit kay Duterte at pag sinuportahan daw sila ni PRRD ay ang demand nila PRRD ay sila mag-a-appoint ng certain positions. If the Duterte family or side wanted power, they could have just made Sara run. Sara was a sure president winner, no? So it just doesn't make sense to me. I'm sorry to people like Jess, of course, with all due respect. Of course. It does not make sense. Okay, ikaw, Attorney Jess, patok o putok? Well, syempre, with all due respect din to Attorney Jimmy, sa akin, patok. For me, it makes sense, no? The reason why tumakbo naman si VP Sara as Vice President, ang alam ng mga tao was to block Senator Bongo from becoming a Vice Presidential candidate. So that's much talked about naman talaga. Kaya siya nag-settle for VP aside sa niligawan siya ni Senator Amy Marcos. So talagang dapat sisihin ni VP Sara si Amy Marcos kasi siya ang nag-cause ng maging VP lang. But going back to Kong Sandro, no? So, ang kwento kasi ni Kong Sandro is 2 hours silang pinaantay sa Malacanang. May 3 tao daw. Isang incumbent official pa din ngayon, which is most likely SBG. And I think si ES Medjaldea noon. Yung third person, medyo hindi ako sure. And anong proof ko? Logical eh. Hindi proof na may actual proof po, no? Pero yung sa aking logical sense naman, why it makes sense is the modus vivendi between VP Sara and the President BBM in terms of a unity was ang gusto ni VP Sara noon was DND secretary. So kaya din sila nag-away actually. Ang start ng crack ng unity is nung hindi nabigay ang DND na gusto ni VP Sara. So I know for a fact that the Duterte as a family, politically, they want to be able to have some level of control. I think that's undeniable. Given yung pagpunta ni Samuel Martirez kay Duterte noon to be appointed as a justice, etc., it's all well documented. So even though it might not make full sense, maybe not 100%, but I think there's a hint of truth to Pwede it. ko ba i-challenge konti Of lang, course, my of course. friend, no? Bakit ngayon lang niya nilabas yan? Napakalaking pasabog niyan. Ang tagal ng hiwalay ng unity. Ba't ngayon lang niya binring up? The timing is Suspect. impeccable. Well, hindi ako close sa Marcos family, no? Pero alam natin ang strategy ng Marcoses. They usually go quiet. Kuno, hindi sila confrontational until they are forced Quiet to pa pala control. yun? Okay. Hindi, until they are forced to control. Okay. Ito ang latest. Respect. I-update ko yun. Sabi ni PBBM kanina sa FOCAP interview. Okay. He was asked. Mahabang interview kanina. Oh, he was asked, sino ang i-endorse mong kandidato na presidential? As of now, wala daw siya. There's no one kasi busy siya sa kanyang trabaho. Anyways, that's the last word of Alam mo that. namang sabihin niya si Sarah. No, but he gave a hint, di ba? Oo. Ang sabi niya, anti-corruption candidate ang i-endorse niya kung mag-endorse siya. Kung mag-endorse siya. He said, anti-corruption candidate. Now, whether or not we believe that, and whether or not, walang corruption din nung panahon ni Duterte, which, with all due respect to Sec Benjamin Dojokno, I would have to say sobra grabe din ang corruption nun. We'll see in 2028. Di ba, lumalabas ngayon yung mga Okta survey, mga mock polls. Lumalabas na naman yung Partida, syempre ako, happy ako sa surveys so far. Okay ang surveys so far for us. Alam mo, sabi nga ni Matibag, snapshot lang yan. So pwede ako maging happy for now. Okay. For now. Pero sa political ano na epekto nito sa economy natin? 2 years pa naman si Marcos. Tapos political na agad pinag-uusapan. Ano mangyayari sa economy natin yan? Kasi yung kanyang State of the Nation address na walang talaga ng kredibilidad ng
ang international community at saka maski yung buong bureaucracy, di ba? Kaya yung rating niya, di ba, baba ng rating. Investor confidence, mababa daw. Mahina. Mababa. At saka even consumer confidence. Anong ibig ba sabihin ng consumer confidence? Kung ikaw, consumer, may pera ka, bibili ko bang itong aircon na ito or Bagong kotse. Pero Kaya- are we kotse. bound to lose our mga sovereign credit ratings? Are we bound to lose it? Or at least yung outlook ba? hindi, alam mo, alagang-alaga. Noong time ko, inalagaan namin yung rating na yan. Aha. While 1/3 of the countries in the world Yeah. bumagsak because of COVID, Yes, I tayo know. na-retain Yes, natin. nasundan ko yan. So, but pero now, what do you importante think? yan na hindi pa naman siguro immediate kasi usually mga 2 years in the making yung ganyan rating. Mm. So meron namang may pag-asa pa. Oh, kasi nung pinansekretary siya, BB ang credit rating natin. Ang target nila is A, di ba? A. The Yung road to target A. namin tayo, Road to A. Meron Triple kaming ganung A. programa taga Road to A. Yeah. Oh. Meron pang mga BAAA yan. Ay, mga ganun. Ano ba epekto niya sa tao? Pero sa ang ano sikmura ng dyan, tao. ang importante diyan kasi pagka mataas yung rating mo, Mas mura bumihiram ng mas pera. even for the private sector. Mas madali humiram ng pera. Tsaka mas mura ang interest rate. Oh, pero may controversial opinion ako, Mami Chu, bago natin iwanan ang economy, no? Related din doon sa ating first usapan kanina, pero ngayon ko ilalabas. Ako kasi, with all due respect, I think our economy before was heavily induced by corruption. Meaning, yung growth was corruption-induced. Now, how do I say that? Yung mga luxury bags, yung mga condominiums, yung madaming mamahaling nabibili that stimulates the economy, nag-crash nung nagsona si Pangulo kasi medyo iwas na ang mga tao in terms of corruption. Tsaka nga, mainit ang mata ng mga tao. So, in this 1 year na talagang nag-crunch ang ating economy and the GDP is very down to 2%, it was because ang ating economy talaga for a long time is corruption-induced. Meaning, from the top, kailangan may makuha sila, trickle down, silang gagastos luxury, tapos yung kanilang mga patronage, network, etc. So, sana may reforms. On that note, I will tell you, our economy is consumption-led. Anyway, we go to headline number 3. By corrupt people. Headline number 3. Misleading question. Saan nga ba nagli-lead sa impeachment trial ni BP Sara? Pinag-usapan ngayong linggo ang generational divide ng mga abogado sa Senado. Ang pagiging headline ng mga abogado more than sa kaso, patok o putok. Ng abogado. Attorney Jess, patok o putok? Ang misleading questions. Ano ba? Ang pagiging headline ng mga abogado more than sa kaso. Patok or putok. So, syempre siguro putok, no? The lawyer should not be the headlines more than the case. Pero, unfortunately, andito na tayo. Dahil ang mga senator judges din ay nagiging headlines more than the case. Because, Senator Cheese, I challenge you, if you will admonish the prosecution for violating sub judice, hindi mo nga pinakontempt ang defense for not showing up doon sa pre-trial to stipulate on documents na voluminous. And hindi mo din pinapagalitan si Senator Pia Cayetano for the spliced video. So, putok lahat. Senator judges, prosecution, defense, yung buong kaso, and of course, VP Sara, dapat makonvict. In fairness to Attorney Jess, nabasa ko lahat yan sa kanyang Facebook kanina. With all due respect to my good friend Attorney Jimmy, ha? Pasensya ka na-hyper ako sa tanong. Oh, actually sa Facebook hindi ka makaka-hyper eh. Attorney Jimmy, patok o putok? Kape ba yung laman niya? I think so. Ako, neutral because although ideally we would want this to be issue central, no? Yeah, of course it won't be kasi personality driven ng Pilipino. Tama. Now, and everyone's using it to their advantage. In fact, we just met Attorney Lorna Kapunan who was here mistakenly. For Timothy Nice C. lady, Yes. nice lady. Pero kahit siya, she uses yung advantage niya, yung ascendancy niya to gain attention sa kanilang kaso. Mga side comments niya, di ba? Correct. And yun din ang gumaganti tuloy yung defense. Kabila. Pero alam mo, may mga missteps on both sides rin. And Actually. it's good na binabantayan natin sila pareho para pag mali sila, i-call out natin sila. Ito yung patok o putok, tatanong ko kay Sec, pero ito ang premise. Ano ang ating mga sa ating economy? Yung investing in the impeachment trial, sabi nga, 25 That's a good million a question. day, ang sabi ni Senate President. Well, yeah, the general cost of Estimates? operation of the Senate. Oo. Ako ang tingin ko diyan, parang distracted tayo eh. So much attention is focused on the impeachment. So putok yun sa'yo. Palagay ko sana wala nang ganun. Focus na pa tayo doon sa sabi ko North Star eh. Oo. If you're the president, you have only so many number of days eh. Oo. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin during Oo. that term. In fact, yung sinong i-endorse niya, dapat wala na siyang endorse eh. Tsaka wala namang Neutral na relation. lang. To me ang major responsibility niya is to ensure hope yung honest, open, peaceful election. Economically, what can Kailangan we mo still yun, do? ha? Kasi kailangan ini-strengthen mo yung mga institutions. Yeah, what can we still do in the remaining 2 years or less than 2 years?
What do you think as an economist can he still do? Madami. Sabi ko nga, habang buhay ka, may pag-asa, di ba? Madami yung last 2 years, maraming araw pa yan. Kaya nga, dapat nakafocus ka na lang sa mandate mo, di ba? Okay. Pero ang election is economic stimulus, Spending. Election year. Di ba, sir? Sobrang election Pero, spending. Lalo na sa mga senior. Ano na maling reason yun? Sana Yung all. ginagawa Yeah, mong sir. business, yung mo yung Yeah. politika. Dapat kung tatakbo ka sa isang position, it's to serve the public, hindi magpayaman, di ba? Okay. Pero sek ako ano lang syempre, hindi makafocus siguro ang administrasyon sa economy if there are destabilizers. Just saying, Anyway, let's go back to 7.2 trillion budget question. grabe ang Yun. laki. Sec, is 7. this enough or not more than enough? Kulang ba to? 6 yan, di ba? Oo. 6 point something. Hindi, given the declining revenues, tama lang ang ano yan. Kaya lang, titingnan mo nga yung sabi ko, quality of spending. So, sa halip siguro na mga ayuda, ay dapat siguro mag-focus dun sa job-creating, growth-oriented na expenditures na. Pakisili ka. Ay, nako. Investments po na yan, di ba? Ano yan? Job creating. Dapat yan mga projects pa rin eh. Nakita mo bumagsak na yung yung infrastructure, nasa 4 na lang eh. 'Di ba? Sabi ko nga ideal na mga 6 eh para maka-catch up tayo, 'di ba? Yeah. So, yun. Dapat doon naka-focus. Are you privy to the